Magandang umaga mga kabotors, mga kabotor works. Welcome to my YouTube channel again. Ito po ay gagawin tayong motor na TMX 155. Ito po yung dinala dito, ayaw po niyang umandar. Ngayon, iwan po siya dito ng bayari dahil may trabaho siya. Kukunin na lang na mamaya. Ngayon, ito troubleshoot natin siya. Madami na po tayong na videos na about sa mga motor na hindi umaandar, sa mga motor na walang power. Ngayon ito, tingnan natin siya kung ano kanyang diferensya. Ayaw niyang umandar. Minsan po aandar siya matagal bago umandar, tapos palyado na mamatay. Ngayon ayaw na binasa, wala na siya. Ngayon troubleshoot natin siya. Kamukha po na sinabi ko, ang pag-troubleshoot po ay una-una, tatanggalin po natin yung kanyang spark plug. Huwag po kayong magsawa sa ating mga troubleshooting na ganito dahil ito po yung makakatulong sa inyo, lalong-lalo na po kung kayo ay mga baguhan na mahilig magulikot ng mga motor, pumalikot ng mga motor. Ito, makakatulong po sa inyo to. Panoorin nyo po yung aking tutorial na to para sa inyo to. Ngayon, po, nakakalas na po yung ating spark plug. I-on po natin siya. Tingnan natin kung may power. Lalabas. Wala po sa power na lalabas. Ngayon, alisin po natin yung pwede si Kuwako. Yan. Nilakta po natin yan. Wala. Ngayon, sigurado pala, awakan nyo. Yan, wala. Hindi lalabas. Dahil pag may lalabas na, baka kuryente ka. Okay. Okay, mga kabotors. Ngayon, dahil wala po siya power doon sa kanyang high tension wire at sa kanyang spark plug, pupunta po tayo dito sa kanyang pinaka main source. Ito po, sa kanyang stator. Ngayon, mano-mano po natin sa i-test kung may lalabas po siyang power o wala. Alisin muna natin yung kanyang side cover. Ito. Dahil wala po siyang battery, mano-mano na lang po natin siyang ito troubleshoot. Ito mga kabotors, ito po yung wire ng ating primary. Ito, wala na po yung socket niya dito, naka-tape na lang po siya. Aalisin po natin to. Ito po yung ituturo ko sa inyo na troubleshoot na mano-mano natin yung troubleshoot yung kanyang primary. Ituturo ko po sa inyo yan at ituturo ko rin po sa inyo paano mag-test ng multi-tester sa ating stator. Ito po siya. Ayan. Naka-tape na lang po siya. Ay ano po siya. Okay, ito po siya. Ito po, ito yung ayaan nyo lang po to, yung black and red na papunta sa taas. Papunta sa taas. Huwag nyo pong gagalawin yun. Ito lang po yung itetest natin yung papunta sa baba. Ito po yung sa black and red na to, ito po yung nanggaling sa ating primary, sa ating stator po yan. Lalagyan po natin siya ng extra wire. Para i-spark po natin siya kung may power na lalabas. Ito po yung extra wire natin. Ilalagay po natin dito. Sa baba. Ayan. Ito po yung sa primary. Ngayon gawin po natin. Ito pong wire na to, ito po yung papunta po to sa ating stator. Ito po yung sa ating primary. Ito po yung mano-mano i-test natin. Ngayon ito, habang kinikikistart nila, ididikit natin ito sa metal ng ating makina. Sige. Pakikik mo nga. Okay. O, sige. Ito. Ididikit lang po dito sa metal parts ng ating makina. Sige. Sige. Lakasan mo. Wala. Focus. Yan. Okay. Wala po siya. Okay. Okay.
gagawin po natin, bubuksan po natin yung kanya doon. Alisin po natin yung kanyang takip. Minsan kapag po sira po yung ating minsan kahit na walang lumalabas po dito sa ating primary, minsan kahit okay po yung ating primary, minsan dito naman po yung may depresya. Yung ating ito yung tinatawag na pickup coil. Ito po yung pulsar trigger po ito. Ito po yung pulsar niya. Itetest din po natin ito sa ating multi-tester. Tanggalin ko muna yung kanyang magneto. Ito po, puller. At tanggal ng magneto. Nag-argue po lang ngayon. Parang sunog na po siya. Sunog na po yung ating primary. Kaya ang gagawin po natin dyan, papalitan po natin dyan. Ang suggest ko lamang po, kung hindi naman po sunog yung ating mga secondary coil na to, yung ating mga light coil at saka charging coil, at itong pulsar, kung hindi naman po siya sira, ito po, may nabibili pong ganito. Mayroon pong parts na primary lang yung papalitan. Kahit wag na tayo magpalit ng buong stator. Nagets nyo po. At katulad po ng gagawin natin, ito lamang po yung aking papalitan. Para po hindi na po lalaki yung inyong gastos. May nabibili naman pong primary coil. Kahit wag nyo na po bilhin lahat ito. Itong buong stator na to. Mahal po to. Ito, nasa ano lang po to, nasa 100, mga 120 to 140, ganyan po yan. Yung halaga nito. Ngayon, pagtanggal po dito, ito lang. Wag nyo na po kakalasin itong plate. Ito lang po yung dalawang Phillips. Isa, dalawa. Yan. Yan lang po tatanggalin natin. Pati po yung dalawang Phillips dito. Bali 5 sila lahat. Isa, dalawa, tatlo, 4, 5. Yan lang po. Para hindi na po magalaw yung ating oil seal doon sa likod ng plate at saka yung oil ring niya. Okay po? Sige. Okay, go. Right. Para dito po tayo. Ito po mga ka-motors, itetest po natin yung ating stator. Ilagay lang po natin sa ohms yung ating multi-tester.
para makita po natin yung resistance ng ating stator. Ito, nakita po natin yung kanyang ito po yung dilaw na to. Ito po yung tinatawag na light coil. Yung kulay pink, ito po yung charging coil. Kaya tingnan po natin siya kung may resistance po yan. Yan. Kung napalo po siya. Yan, napalo po siya. Yan, ganyan lang po yung palo niya. Nasa 2, 3, 0.2, 0.3. Okay, ganyan lang po yan. Okay po siya. Ngayon, dito po tayo sa primary. Ito po, yung primary, yung kulay red na black. Yan, ilagay lang po ito. Yan, dito. Ilagay lang po ito. Yan. Tapos yung isa, dito lang po sa metal parts ng ating stator. Okay, wala po siya reading ngayon. Wala. Hindi po siya nagalaw. Ibig sabihin po, sira na po talaga to. Baliktarin natin. Yan. Wala. Wala talaga. Wala siya doon. Okay. Ngayon, yun naman po ating ito naman po ating pick-up coil. Ito naman po yung ating chichakapin. Ito po siya. Ito po yung wire ng ating pick-up coil. White na may blue. At ito po yung ito naman po isa. Ito po yung white na may kulay green. Yan, may polarity po yung dalawang to, ha. Yan, ito po, ganyan lang po yung pag-test dyan. Ito po sila. Ito, white na may green, blue na may white. Ito po, magkatabi lang po sila. Yan, ganyan lang po, ipasok lang. Yan. Ayun, meron po siyang resistance. 126, okay pa po siya, malakas pa po yung ating pick-up coil. Okay. Ngayon, nasira po ng ating stator. Ito lamang pong primary. Primary lamang po yung kanya sira. Ito po, papalitan po natin yan. Ituturo ko po sa inyo paano magpalit nito. Papalitan po natin siya. Ngayon, ito po, kakalisin ko na po ito. Tutulak ko na po siya. Kakalisin ko na po yan. Kasi sasama po ito lahat. Ito kasi ito lalabas. Ito po yung ipapalit natin sa kanya. Ito po, primary. Okay. Okay. Bali yung po pagpalo natin dito po. Dito sa labas. Ito po yung pagpalo. Dito po siya lalabas. Dito po siya. Ito po yung sa harapan. Ganyan po yan. Ito po yung magneto. Dito po yung labas ng ating primary. Dito po. Huwag po doon kasi mababali po yung yung plastic. Ito cover ng ating mga secondary coil. Dito po yung labas. Ayan. Kailangan po yung papalso. Ayan. Ito lang po yan. Screw lamang po. Ayan. Papaluin lang po palabas. Ayan po yan. Medyo ayan. Lalabas naman po yan. Ayan, hindi lang po. Dadalak po, ha. Ayan. Okay. Gets nyo po. Papalitan ko na po siya. Ito po yung ating primary. Plug and play lang po to. Okay. Yan, yung pagpasok naman po dito, pag ganyan naman po siya, baliktad naman po yung kanina. Baliktad rin natin siya. Baliktad naman po siya dyan. Okay po, nag-gets nyo. Kanina, ganyan siya nakabaliktad. Ngayon, ganyan naman po yung pagpasok. Yan.
Yan naman po yung pagpukpok para hindi po siya masira. Hindi po masira at mabigla. Papasok naman po yan. 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 Yan, pasok na po siya. Okay. Ganyan lamang po ang pagpalit ng ating primary. Ganyan lamang po siya. Okay, ito po. Ito po yung wire na pinutol ko kanina. Ito po yung kulay red na may black and red. Ito po yung wire na ito siya. Kailangan po natin i-tap dito sa primary. Samahin po yan, tapos iinagad po natin siya. Yan, iinagad po yan. Yan. Iinagad po natin siya gamit itong soldering iron, soldering lead at saka ito soldering iron. Po natin siya kung hindi lamang po para safety siya. Hindi po siya mabubula. Okay. Yan. Ito po siya. Ito, black and red na to. Ngayon, i-test po natin siya sa ating multi-tester kung may power na po siya. Ito. Balik po natin siya sa ohms. Tingnan natin kung may resistance na siyang lalabas. Ayan. Yan, dito po. Yan. Ito pong kulay red na to, ilagay dito sa wire na red and black. At i-body ground dito sa stator. Yan. Yan. Ayun, meron na po siya resistance. Kapalo na po siya. Yan. Yan. Yan, nasa 334. Okay po yan, malakas pa po siya. Yan, 400. Okay. Yan, 334 po siya. Okay. Basta't wala na po siya bababa sa 300. Yan, okay pa po yan. May power na po lalabas yan. Simple lang po yung paglagay nito kung payo kanina. Yan, lagay na po natin yan.
Okay mga kamotors, ito po, linagyan ko ulit wire yung ating red and black wire na galing sa ating primary. Ito, i-tap natin dito sa magneto. Sige, kick mo. Ayun, meron na po siya. Ayan, kita nyo. Okay, pwede na. Ito, itatap ko na po siya. Itatap na po natin yung kanyang primary dito. Dito sa color coding na po yan. Tapos ito socket na ilagay na rin. Bago natin yan, ikip na muna natin yan. Para maiwasan po yung pagka-grounded. Ayan. Tapos pa ilagay na po natin ito. Yan, yan. May power na po siya. Okay. Palagay ko na po siya para mapagkat na. Okay mga kamotors, tapos na po yung ating motor na ginawa about sa wala siyang power. Ngayon, sana po may natutunan kayo. Kahit konti kaalaman lang ay may share ako sa inyo. Maraming salamat po. God bless po sa inyo. Maraming salamat sa aking mga viewers at mga subscriber. Sana po subscribe lang po sa aking mga videos. Maraming salamat sa inyo. Bye bye.